Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, merong dating sa pagitan ng past lover. So may iba sa inyo na baka may makadate na ex, yung single, parang mapag-uusapan pa lang or sasabihin pa lang, mangyayari pa lang. So dito naman, good change to. Kung gusto pa, di ba? Kasi may iba na ayaw na. Ayaw na sa ex. So para sa iba sa inyo na may desire pa makipag-ayos sa ex, more like may reconnection na maaaring mangyari dito sa period na to. Excuse me. Ayan. Ano pa? Pwedeng tawag to imbis na text ko, chat. Literal na tawag do. Pwede rin naman yun, text, chat. Pero mas tatama to sa call. Call yung unexpected call mula sa past lover. Tapos, syempre, mag-uusap-usap muna hanggang sa bandang huli may dating na maaaring mangyari. Alam nga namang first time tumawag, date agad. Syempre, mag-uusap-usap muna hanggang sa magkahulihan na ng loob. Tapos ayun, come up sa conclusion na mag-date. Mag-uusap sila about date. Mabilis nga rin silang magiging sila dito. Sabagay, may history naman na sila. So, ang dating mabilis lang magkakaayos, magiging sila ulit. So, depende sa inyo. Ngayon, kung di man ito para sa inyo, kung in a relationship ng iba sa inyo at wala nang desire sa ex, baka tumama nga ito sa kakilala nyo. Ngayon, kung para sa inyo yung reading, ito yung possible ex-partner, Leo, Aquarius, Cancer. Ngayon, kung para sa kakilala nyo to tumama, edi ito yung possible zodiac sa inyo. Aries ulit, specifically Aries, umulit, Virgo, dito naman tayo sa susunod. Sa case na to, morena ang bida. Buuin muna natin para sa explain na lang. Eto, kabida natin, di ba? Babae. Kung di siya morena o may team, di baka brown ang buhok. Kung di brown ang buhok, di brown ang mata. Or brown ng lipstick or kuko. Basta may brown sa kanya. Mahilig siya sa brown. Ano kaya ito? Spiritual growth.
either sa relasyon or career. May maturity kasi dito more like sa commitment. Topic ng commitment hindi lang naman to pang relasyon. Commitment ay malawak. Sabihin natin sa trabaho din. Dun iikot yung spiritual growth. May mamamaster siya or lesson na matututunan niya na maglilid sa maturity. So yun, may matututunan siya na lesson sa period na to, yung babaeng yun. Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo. Ngayon, kung dito para sa inyo, di baka para sa anak nyo, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Kasi yung dating may lalaki dito, hindi siya nakikipag-usap. Friend to ng iba sa inyo. Bakit nga ba ganun? Hindi siya nakikipag-usap. Crush yung iba sa inyo nung friend niyang lalaki. Biglang naging cold, or di namamansin, or ewan ko sa kanya. Basta ang dating bigla siyang hindi nagparamdam or naging emotionless. Bakit ba ganon? Nahiya siya. Kasi hindi niya akalain na-develop yung feelings niya. Mula friendship, naging crush na. Naging crush yung iba sa inyo. So again, lalaki yung yung friend, whether kayo to or ito yung person niya, basta isa lang yung direction. Hindi niya kakausapin yung friend niyang kung sino man yan, babae o lalaki, basta may crush siya na friend niya. Tapos nahiya siya, kaya yun, nagmukha siya tuloy snobbish, pero totoo crush niya yung friend niya, kaya niya iniiwasan. May mga ganong klaseng tao na imbis na lapitan niya yung crush niya, siya yung lumalayo kasi nga mahihain siya o baka torpe. Anyways, di tayo sa susunod. Ano to? Yun eh. Tapos long distance letter. Pero may tower. Sabihin natin baka may magkagusto sa iba sa inyo or kayo yung magkagusto. Sa someone na nasa malayong lugar long distance Kumbaga yung topic ng hangarin, intention mo kang totoo naman. Totoo yung sinasabi dito. Via text, chat, email, or letter. Ganun dating sa akin. Kumbaga, mukhang reliable naman. Kung sabihin natin, mag-confess to ng feelings sa iba sa inyo. Seryoso naman. Or wala siyang third party. Or, let's say, kayo yung nanliligaw.
O pwede rin ganun kasi pwede rin vice versa. Basta ang common ay may long distance dito. Protected naman. So more like yung conversation ay reliable. Ano yung mga sinasabi niya mukhang totoo naman. May iba kasi na sinungaling. Parang nagmamadali silang jowain na agad. Kumbaga dahil excited sila agad-agad. Yung kumbaga gusto nilang mapaksa kanila agad yung tao. Naglalay sila. Ganun. Wala namang ganung eksena. Thankfully. Kasi mukhang seryoso naman yung tao doon sa kwento natin. Kasi more like someone new to eh. Wala naman akong na-vibe na ex-partner doon sa huli. Wala, eto pala, may nasabi pala ako dito. Yung una, ex-partner. Dito sa case na to, someone new. Lagyan din nga natin ng clue. Bago tayo lumarga. Ito yung possible zodiac sign ng someone new na sinasabi ko. Whether dumating na o darating pa. Aries, Leo, Sagittarius, alin man dyan. Aquarius, Leo. Specifically Leo, mulit eh. Ito Leo din to. Lumipad to. Nilipad ng hangin, baka may meaning. Ano kaya ito? Page of Pentacles. Hermit. Pero sa case na to, babae yung bida natin. Babae tayo eh. Anong meron? So, Page of Pentacles, the Hermit, Woman, Coffin. Ang dating sa akin, may enlightenment dito eh. More like renewal ng form ng creativity. Ano yun? Dating talent, skill, nakakasain or ipagpapatuloy. Talent, hobby, skill, nakakasain or ipagpapatuloy. Sa period na to, nitong babaeng to, ganun dating. Parang may isip niya na ituloy yung dati niyang passion, o dati niyang work, o dati niyang gustong aralin, o dating course na naudlot. Basta ganun dating. May enlightenment dito eh. All about career, talent, skills, hobbies, or any form ng creativity. Ganun dating. Pero isa na rin dyan yung pagiging health conscious. Sabihin natin, dati naging health conscious siya. Tapos naudlot kasi ang sarap kumain. Tapos wala pa sa akin, may isipan niya maging health conscious ulit. Mag-exercise siya, magda-diet, ganun. Pagpapatuloy niya yung dati niyang ginagawa. Anyways,
dito. Kaya lang yung ilaw, no? Hindi ko na masyado makita dito sa ano ko cellphone. Kung natanggal ba yung ilaw. Pero kanina medyo nakikita ko ano may ilaw dito. Ewan ko ngayon. Kasi nga madilim yung screen. Anyways. Ano to? 7 of Pentacles, 6 of Wands, Sun. Oh, ba't may snake? Ang dati may iniintay yung iba sa inyo all about promotion, career opportunities, or any form ng pagkakakitaan o pera. Sabihin natin hopeful dito, good vibes. Kaya lang may may snake na para bang hindi nangyari yung gustong mangyari ng iba sa inyo sa sinabi ko kanina. Kasi sabihin natin may someone na lihim na kaaway ng iba sa inyo na sumasabotahe ng dreams ng iba sa inyo. Lihim na sumasabotahe. Kasi jealousy, enviousness, ganun. Hindi kayo aware sa ngayon. Although nandito to. Pero kung nandito to, di aware na kayo. Di ba? Kaya lang, nauna siya. Wala kayong awareness. More like magkakaroon naman. Since nandito to. Kaya lang, sa ngayon, wala pa. So, probably malalaman nyo rin kung sino tong taong to. Hindi lang ngayon. Siguro, sa ibang panahon. Pero hindi lang ngayon. Pero again, wala kayong awareness pa sa ngayon. Tungkol dito sa hidden enemy, fake friend, or sa taong tawag dito, nagkukos ng evil eye. Ganun misfortune sa iba sa inyo. So, anong advice pa ganun? Kung may pinaplano kayo, hinihintay mangyari, o may na-manifest, huwag nyo na lang sabihin sa kahit kanino. Kasi hindi nga natin masabi kung sino Wala pang awareness dito. Hindi pa malaman kung sino yung nagkukos ng evil eye. Sa iba sa inyo, o magkukos pa lang. Ano to? Two of Pentacles. Two of Pentacles. Ano to? Eight of Swords. Mountain at House. May Eight of Swords. Nagja-juggle dito. Kaya yun. Pero may family tayo doon. Mukhang na to family dispute. Bakit? May someone na salawahan.
Depende. Kung ano bang klaseng salawahan to. Siguro may pangako siya, hindi niya natutupad. Or baka may iba siya. May third party. Oh my God. Pero may 8 of Swords dito Kasi 8 of Swords ay pwede rin siyang confusion, entrapment, or tawag doon, powerlessness. Yung parang may limitation or obstacle. Ganda thing So again, general reading to. Depende sa sitwasyon nyo. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero may someone na nagja-juggle or may pinagsasabay siya. So, ganun. Pwede rin namang pinagsasabay dalawang trabaho. Maganda nga kung clarify na nga lang to. Oh my God. Teka. May tao kasi doon Baka tao talaga. Ayun King of Clubs to Kaya lang yung minuto na to. Oo. May feelings na tayo, emotion Well, may third party talaga, sad to say. Kasi may na tayo, indicator na tayo dito. Dito pa lang Probably ex-partner or foreigner or long distance relationship. Basta may someone na nag-juggle. Tao, literal yung dinajuggle niya. Remember, may tayo, house. Ito na yung stable foundation Pamilyado yung tao, nagli-live-in. So, may someone dito sa connection na to. May third party. So, again, ex-partner, foreigner, o malayo sila sa isa't isa. Yung third party. Anyways, lagyan natin ng clue. Kaya lang haba yung video ko. Diyos ko po. 23 minutes na to. Ito yung clue. Possible partner ng Sagittarius sa reading na to. Scorpio, Aries, is this Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. The Fool, Aquarius, Taurus, Virgo. Dito tayo mag-end. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ano to? Summer. Pwede sa summer pa to mangyayari or depende kung nasang lupalop ng mundo yung nanonood. Kasi iba-iba ang summer season. So sabi dito, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Ito. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Ito. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.
for now.